Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng comment at reaction. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Diggs naman. Pinaghihiwalay nyo na nga ang unit team, pati Pilipinas. Gusto nyo pang paghiwalayin? Ano ba naman yan? Anong Mindanao secession? Ano ba naman to? Ba't ganun? Ano bang pumapasok sa isip nito ni Tatay Diggs recently? Bakit ganun? Panoorin natin to guys. Tapos hayaan ko kayong humusga. Hayaan ko kayong humusga. Game. Ito ang last namin. Kaya ko si Bebot ang pinapadala ko. Because si Bebot Alvarez, siya yung talagang pinakauna nagparakad ng mga papel about the desirability of Mindanao seceding from the Republic of the Philippines. So hindi sila happy na ang Pilipinas ay Luzon, Visayas at Mindanao. Ang gusto nila ngayon, bubukod ang Mindanao. Hindi to, by the way, the last time this happened is nung panahon ni Apo Lakay. Alala nyo yung Muslim naman yon, yung Muslim secessionist. Ito yung MILF noong panahon na yon. This is different. So, gusto niyo bang talaga maging probinsya ng China? Yung ba ang end goal dito? Is that the end game? Just go. Siya yung nanguna talaga. Kaya ko siya nilagay dyan so that we can pursue because by this time he would know the verbitaries. It would not be, hindi naman rebellion, hindi yan sedition. There's a process in that. See? I think before. Kailangan niyang sabihin nyo na hindi ito rebellion, hindi ito sedition. Bakit? Kasi sigurado, pwede siyang makasuhan kapag sinabi niya yon. Pwede siyang makasuhan. Inciting. Kaya kailangan niya sabihin na, hindi ito treason. Merong proseso. Mamaya pag-usapan natin yung proseso. The UN, where you would gather signatures from all sorts in Mindanao, magpirma, verified under oath in the presence of so many people, decide that we want a separate. Kaya kung gano'n lang naman kayo dyan sa Luzon, pati sa Visayas, bahala kayo. Lahat, nandito man sa atin lahat. We all give our resources to them. Wala man ang Samar, ang Cebu, wala man nagpadala sa atin ng saging. Tayo man ang Mindanao is rich. But of course, kung separate independent to at magpuntahan natin ito ang Pilipino, then it's gonna be a big problem. So, on its growing years, you have to restrict. But you can come. Mga taga-Luzon, Visayas, we will not deny you, Filipino. Pero, hindi naman, not really, hindi naman passport. Kunting lang yung ibigay na card. Kung mag-independent tayo, kung kayo, ako gusto ko na. Nagsawa na ako sa ilang presidente na kasi from one glory. Wala nangyari sa Pilipinas. May tanong ako doon sa sinabi niyang yan. Ilang presidente na raw gumagano'n pa? Ilang presidente na raw? Binibilang kaya niya yung sarili niya doon? Sabi niya, ilang presidente na raw yung lumipas. Wala raw nangyari sa Pilipinas. Counted ba kayo doon, Mr. President? O former president? Is that an admission that you have failed as a president? O mag-i-skip tayo. Skip tayo ng isang presidency. Diretso tayo ay Bongbong. Ganun ba yun? Bossing naman. Boss, para namang Huwag naman tayong ganyan.
O baka kailangan uli ng interpreter. O, nasa na yung ano? Nasa na yung mga mag-e-explain ng ibig sabihin dito ni FPRRD? Paki-explain. Paki-explain nga po. Baka may gustong magpaliwanag kung anong ibig sabihin niya. Para mas malinawan tayong lahat. Mga spin doctors dyan. Si Sino Mega. Ako na. Sige nga, pa-explain nga. Baka lang naman may gusto magpaliwanag ng ibig sabihin dito ni Digong. Kahit na ito ay plain and simple. Gusto niya ng Mindanao secession. Tapos, naplano na niya na dito sa Mindanao secession, pwedeng bumisita. Bisita ha, take note. I-regulate ang pasok ng Pilipino sa Mindanao. Baka daw, hindi naman daw passport, pero baka may card. Kasi napapagod na raw siya. President after president after president. Wala naman daw nangyayari. Kasama po ba kayo dun? Wala nangyari Pilipinas. Kaya we'll try to make a political party. Ako, in front of Bebot now, I would insist na kukuha tayo ng mga partido na mga party mates na at least may, hindi naman yung prinsipyo the highfalutin thing mo. Marunong magtingin. Saka hindi yung convenience na isang liparan lang dito. But I do not really, wala akong masabi dun sa mga congressman na pagkatapos for PDP yan, takbo na kaagod doon sa lakas. Okay lang. Pati yung mga tao ko, ubos. Pero yung anak ko, pati si Ungab. I understand. Pero kaya sabi ko, hindi tayo magkaintindihan. Hirap talaga intindihin, Tatay Diggs. Is this a secessionist movement, Mayor? Again? Is this a secessionist movement if you wanted to cut out from... No. It has been, it is not a Sobrosa thing. Hindi yan by whisper. Talagang openly yan. Bebot has been going around, convincing people. Pero kami, alam ko, maganda yan, pero hindi pa wala pa yung dumating yung ano talaga yung nakita na natin yung baski na anong gawain natin, wala tayo. The next president again will be as lousy as they will. We cannot, may at stake is our future and our children. So, Liting ko lang, counted din po ba kayo doon? Na nung sa statement nyo na the next president will be as lousy as the old? Counted din po ba kayo doon? Tuloy natin. separate na lang tayo. Sir, will this endorse a new president, sir? Ha? Will this endorse a new president, the new party that you are... No, wala na ako. Retired. I will just be an advisor. At kung may matuloy man itong Mindanao, I will not run for any public. Who is a possible candidate? Ako? Can you, if not you, who is the possible candidate for that? Well, bahala kung sino nandito, mga politiko. Mag-convince sila, malinis, walang bilihan. How? Wala mang, Ay, no. So, yun na lang. So, ibig sabihin, they will split the country in two. So, 3 large islands, bubukod na lang sila sa Mindanao. Sila yun. Sila nagsabi. Hindi ko alam kung anong masasabi ng buong Mindanao dyan. Kung payag ba buong Mindanao dyan. Hindi natin alam. Hindi natin alam. Pero, mga kotsero, I'm not saying this is not new. Hindi na bago to. Itong sinasabi niya na to. Matagal na ho niyang, kaya nga si Alvarez ang pinili niya kasi, nung siya yung presidente, nung si Digong ang presidente, si Alvarez ang nagtutulak ng federalism. Alala niyo yan? O baka nakalimutan niyo na yan. Yung federalism na yan. Yung federalismo ni Mocha Uson. O, naalala niyo yun. Yun. Ano ba kasi ang concept ng federalism? Essentially, well, maraming version kasi yung gusto nila mangyari. Pero
Isipin nyo na lang, ang pinaka-concrete example natin ngayon, parang Amerika. Parang Amerika. Each state has, is a federal, is under, each state is their own quote-unquote small country. Parang ganun. For lack of a better term. So may sarili silang mga batas, may sarili silang mga proseso. Kaya kung pupunta kayo sa states, for example, sa ibang state like Colorado, California, libre, malaya kang pwedeng mag-jutes kahit saan. Kasi legal lang marijuana. But in some states, like Texas, hindi pa siya ganun ka-open. So, yun siya. Kung sinasabi ni Digong na alam na ni Alvarez yung gagawin, it's because of this. Siya kasi yung nagtulak niyan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.